Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 4 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, ang malamig na pakiramdam ay kumalat sa aking mga daliri, pinamanhid ang mga ito habang kumukulo ang galit sa loob ko. Buwisit, gusto ko talagang gulpihin ang gagong ito. Pero may kakaiba, Yoo Jong-hyuk. Tinawag ko siya, ngunit hindi man lang siya lumingon o sumagot. Sa halip, isang maputlang kulay abu-puting aura ang dumadaloy mula sa kanyang katawan, nagdadala ng nakakatakot na presensyang nagpatindig ng balahibo ko. Kusang umatras ako. Nang tingnan kong mabuti, napansin kong konektado ang aurang iyon sa isang matandang lalaking tahimik na nakaupo sa upuan sa ikawalong palapag. Sa sandaling nakita ko siya, agad kong naintindihan ang lahat. Ang simulacrum ng Theater Master ay naibunyag, buwisit. Nauwi ito sa pinakamasamang sitwasyon. Dahan-dahang humarap sa akin si Yoo Jong-hyuk habang patuloy na bumabalot sa kanya ang kakaibang aura. Kinontrol ng simulacrum ng Theater Master, ang karakter na si Yoo Jong-hyuk, binalot ng kilabot ang buong katawan ko. Isang nakapangingilabot na intensyon na pumatay ang umaapaw mula sa kanya, wala nang natitirang katinuan o pagpipigil. Walang karakter sa mundong ito ang kayang pigilan siya ngayon. Ginamit ng karakter na Yoo Jong-hyuk ang Force Palm Level 4. Halos hindi ko maibuka ang bibig ko. Teka sandali. Kwaang, isang marahas na puwersa ang tumama sa tagiliran ko. Kumalat ang matinding sakit at nanlamig ang ulirat ko habang itinapon ang katawan ko. Sa gitna ng pagkabigla, may mga piraso ng impormasyon na sumagi sa isip ko. Hindi namatay ang ikawalo na pag-ikot na si Yoo Jong-hyuk sa Theatre Dungjeon dahil mahina siya. Sa totoo lang, malas lang si Yoo Jong-hyuk. Ang boss ng Theatre Dungjeon, ang pinakamasamang kalaban para sa isang regressor, gaya ni Yoo Jong-hyuk. Bumalik ang paghina ko sa magaspang na paghigop ng hangin, kuhop. Hyuk. Nasira ang external reinforced suit, bumaba ang depensa, hawak ang tiyan ko. Pinilit kong tumayo. Walang katuturan ang lakas ng ataking iyon. Kahit na gumamit ako ng napakaraming ampaul, ganito pa rin kalaki ang pinsalang natanggap ko sa isang suntok. Isang atake lang at tumilapon ako sa kabilang bahagi ng bubungan. Samantala, sumugod si Jung Hee-won. Ang karakter na Jung Hee-won ay gumamit ng Demon Slaying Level 2, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa determinasyon. Pero alam kong hindi iyon sapat. Ang karakter na Yoo Jong-hyuk ay gumamit ng 100 Steps Godly Fists Level 4. Ang kasalukuyang Jung Hee-won ay hindi kalaban ni Yoo Jong-hyuk. Nakayanan niya ng kaunti dahil sa Demon Slaying, ngunit hindi nagtagal ay may dugong lumabas sa kanyang bibig. Mas malakas si Yoo Jong-hyuk kaysa sa inaasahan ko. Kusang nag-activate ang skill ko, na-activate ang eksklusibong skill na character list, masyadong maraming impormasyon tungkol sa taong ito. Ang character list ay ginawang summary list, character summary list, pangalan, Yoo Jong-hyuk, pribadong attribute, regressor, 3, return, Ilrini, pro gamer, rare, eksklusibong skills, Sage's Eyes level 8, hand-to-hand combat level 8, advanced weapons training level 5, mental barrier level 5, 100 steps godly fists level 2, red phoenix shunpo level 1, stigma, regression level 3, transmission level 1. Kabuang stats, stamina level 28, strength level 27, agility level 26, magic power level 25, kasalukuyang estado, nawalan ng katinuan, transmission, ang gagong ito, nag-activate ng bagong stigma. Isang kakayahang dahan-dahang ibalik ang mga skill na mayroon siya sa mga nakaraang regression. Kapag lubos itong nagising, magiging tunay siyang halimaw. Sa oras na yon, dumating si Lee Ji-hye sa itaas, Master. Agad na bumaling si Yoo Jong-hyuk sa kanya, kwa, Dahil marahil sa pabor ng Duke of Loyalty and Warfare o baka Ghost Walk, nakaiwas siya, sumigaw ako, kinokontrol siya. Puntahan mo ang Theater Master. Pero walang puwang si Lee Ji-hye para makakilos ng malaya. Para marating ang Theater Master, kailangan muna naming lampasan si Yoo Jong-hyuk. Nagtagpo ang tingin ni Jung Hee-won at Lee Ji-hye. Sabay silang umatake gamit ang kanilang mga espada, isang kombinasyon ng kendo at sword training. Isang kombinasyong nakasugat maging sa T-Rex,
Pero kay Yoo Jong-hyuk, walang epekto, kuheok. Tinamaan si Lee Ji-hye sa mukha ng 100 Steps Godly Fists. Dumura siya ng dugo at bumagsak, na-activate ng karakter na Jung Hee-won ang eksklusibong skill na Judgment Time. Ang mga constellation ng Absolute Good System ay nanatiling tahimik sa kahilingan ni Jung Hee-won, kinansela ang skill, buwisit. Hindi rin ba gumagana sa taong ito? Natural lang iyon, malupit si Yoo Jong-hyuk, pero ang pinakadiwa niya ay matuwid. Ilang sandali pa, pinalipad din si Jung Hee-won. Pagkatapos, kumilos si Lee Gil-young mula sa likod ko, kukukong na offset ng karakter na Yoo Jong-hyuk ang epekto ng atake gamit ang lightning resistance. Napalingon si Yoo Jong-hyuk sa amin, buwisit, hinawakan ko ang balikat ni Lee Gil-young. Gil-young. Pakiusap. Alam mo na ang gagawin. Agad niyang naintindihan, opo, Dokja. Pasensya na. Hindi. Unti-unting bumaliktad ang kanyang mga mata habang may binubulong siya. Ayaw kong gamitin ang barahang ito, pero wala nang ibang paraan. Ginamit mo ang Tyrant T-Rex Yane Ampaul. Lahat ng stats ay biglang tataas sa loob ng 30 minuto, tumama agad ang pagbabago. Stamina level 24-34, Strength level 24-34, Agility level 20-30, Magic Power level 15-25, parang sumabog ang lakas sa katawan ko. Lumawak ang mga kalamnan ko sa napakalakas na sigla. Ayos, halika, maglaban tayo, gago, na-activate ang White Pure Star Energy, at muling tumaas ang level nito habang tumataas ang stats ko. Nagbago ang mana sa dulo ng mga daliri ko, unang sumugod si Yoo Jong-hyuk habang inilalabas ang kanyang espada. Ang karakter na Yoo Jong-hyuk ay gumamit ng Splitting the Ariri Energy Level 2, kakakakak, nagbanggaan ang aming mga espada at lumipad ang mga kislap. Napakalaki ng pressure. Kahit mas mataas ang stats ko, ako pa rin ang natutulak pa atras. Pagkatapos, na-activate ang eksklusibong skill na Omniscient Reader's Viewpoint Stage 2, pumasok sa isip ko ang kanyang mga iniisip, masakit. Ilang beses pa sa hinaharap, kailangan ko bang ulitin ito, nagliyab ang galit ko, magising ka nga, tanga. Tinabig ko ang espada niya at sinuntok ang kanyang panga. Supak, sa unang pagkakataon, nayanig si Yoo Jong-hyuk. Kapag nagsimula ang regression, babalik ang lahat sa umpisa. Mawawala ang alaala ng mga kasama ko tungkol sa akin. Maglalaho ang kasaysayan ko, tanga ka ba? Pagkatapos, mauulit na naman ang lahat. Mas mabigat pa sa anumang atake ang desperasyong nararamdaman niya. Nakontrol siya ng Theatre Master dahil hindi matatag ang isip niya. Sa ilalim ng lakas niya ay isang napakalalim na kalungkutan. Ano ba ako? Malabo ang mga mata niya, hindi ba ikaw ang pangunahing bida? Muli ko siyang sinuntok, 3 regression pa lang ang pinagdaanan mo. Isa pang suntok, nakalimutan mo na ba agad ang determinasyong mayroon ka noong una mong buhay? Ako lang ang nag-iisang nabubuhay sa mundong ito, isang malungkot na tinig ang umalingaw-ngaw, ikaw. Tigilan mo ang paglubog sa mga ganyang iniisip. Nagbanggaan muli ang aming mga espada. Kung hindi mo mahanap ang kahulugan ng buhay mo, hindi ba nagpasya kang mabuhay para sa mas malaking dahilan? Sumiklab ang apoy sa paligid ng aming mga espada, na-activate ang eksklusibong skill na Fourth Wall. Hindi ko na alam kung si Yoo Jong-hyuk ba ang kinakausap ko, o ang sarili ko, mag-isa ako, mag-isa. Ako, kung mag-isa ka, para saan pa ang pagpunta ko rito? Tinadtad ng espada ko ang kanyang mga kamay habang pasigaw kong sinasabi, noong namatay ka sa Theatre Dongcheon. Noong iniyakan mo ang kapatid mo. Noong pinagtaksilan ka ng propeta. Noong namatay ang anak mo. Bumuhos ang mga alaala, ang sakit niya, kabiguan niya, walang katapusang pakikibaka niya, pakikipaglaban sa mga Demon King. Sa mga returnee. Pagtayo laban sa mga constellation. Lahat ng iyon, para mabuhay, tumingin ka sa paligid mo at pilitin mong mabuhay. Nanginginig ang kamay ko. Ang intensyon ko lang naman ay bumili ng oras. Pagkatapos, may nagbago. Unti-unting bumalik ang liwanag sa mga mata ni Yoo Jong-hyuk. Ako, tumibok ng malakas ang puso ko. Dahil sa sobrang immersion, nayanig ang Fourth Wall. Direktang tumingin sa akin si Yoo Jong-hyuk sa unang pagkakataon. Matalas, malinaw. Parang nakikita niya ang lahat tungkol sa akin. Pagkatapos, umabot sa akin ang kanyang iniisip. Ikaw. Sino ka? At diyan nagtatapos ang kabanata 40 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Nagustuhan niyo ba? Mag-comment na sa baba mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam.